Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang kumbayad ko, libre lang. Tulong mo na lang sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So topic natin ngayon po, today's reflection, ang mabuting balita sa araw na ito. Paano mo nilalabanan ng problema mo? Ikaw ba isang matapang, matatag, o mahina ka pagdating sa mga problema sa buhay? So lahat po tayo, wala pong exempted sa buhay. Lahat tayo may kanya-kanyang problema. Depende na lang po kung anong level. May mga problemang simple lang, magaan. Meron namang nasa kalagitnaan lang. At meron naman talagang sobrang bigat na problema. Paano kung tatama sa'yo yung sobrang bigat? Halimbawa, yung matinding karamdaman, cancer. Diba? O kaya naman sa financial, nababankrupt ka na. O kaya naman magulo yung pamilya mo, na lagi po nating pinagdarasal dito. Diba? So depende nga po sa inyo kung gaano ito kabigat, paano nyo inahandle. So ano nga ba tinuturo sa atin sa Bible para tayo ay maging matatag sa lahat ng mga nararanasan nating suliranin sa buhay? Sabi sa Joshua chapter 1 verse 9, magpakatatag ka at magpakatapang, huwag kang matakot o kaya'y manghina, dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos ay sasayo kahit saan ka pumaroon. So yan po, napakalinaw po, na talagang may assurance yung ating Panginoong Diyos, yung ating Panginoong Jesus, na kung saan na kapag dumaranas tayo ng problema, normal lang po na magiging malungkot tayo, kung minsan nawawalan ng pag-asa, na tila ba wala tayong nakikitang solusyon, minsan dumaragdag pa, dumadami pa yung problema. Kaya ito nagiging dahilan kung bakit tayo ay nahahatak ng problema pababa o hinihila upang tayo ay maging mahina na. Di ba? Yan po, yung stress ka na, yung anxiety mo, hindi mo na alam kung ano nga ba talaga ang yung gagawin. Kaya sabi nga doon sa binasa natin kay Joshua, na magpakatapang ka. Bakit ka magiging matapang? Di ba? Normal po, kaya sinabi ko na panginahan tayo. Sinasabi ni Lord, mararanasan talaga natin yung mga problema. Wala siyang pinangako hindi magkakaroon ng problema. Pero sabi niya, nandito ako, nasa inyo ako, nasa presensya nyo ako, kahit saan man kayo pumunta. So, ibig sabihin, basta kasama natin si Lord, may assurance po na kaya nating lagpasan yung mga problema. Kaya kahit na pagod ka na sa problema, di ba, kailangan mong magpakatatag. Huwag kang bibitaw. Di ba? Huwag kang kumapit sa patalim, kumapit ka sa panalangin. Yan po ang lagi nating ilagay sa ating puso't isipan, na minsan kasi akala natin na hindi natin kakayanin. Pero imbes na mag-isip ka ng malalim, magdasal ka. Kumapit ka talaga kay Lord. Basta nandyan yung presensya niya, alam mo na malalagpasan mo ang problema. Hindi ka nag-iisa. Yun ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesus. Di ba? Kaya kung ano man ang dagok ng iyong buhay nararanasan ngayon, kumalma ka, magpahinga ka, mag-isip ka ng mabuti, at siyempre idulog mo sa Diyos. Di ba? Alam niya yan kung ano man ang problema mo. Minsan nasa proseso lang, minsan tumatagal, pero kumikilos na si Lord. Kaya sa mga kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog, nalugmok na sa problema, baon na sa utang, matindi ng karamdaman, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Jesus, ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless po ang mga kapatid namin nanonood sa aking vlog, nalugmok na po sa kanilang problema. Stage 4 cancer na, Lord, bedridden na, at kung ano pa mga mabibigat na karamdaman,
Hipuin niyo po ang inyong mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po, tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa mga pamilyang nakakagulo, hindi nakakaunawaan dahil sa maraming bagay. Dahil sa taas ng pride, kurang sa pasensya, lagi mainitin ng ulo sa pamilya. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba. Higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganon din po Lord sa financial po na lahat kami dumarating sa puntong talagang kinukulang o kinakapos kami. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito yung hiling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po and God bless.